Happy Sabat po sa lahat mga kapatid at magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta na ang inyong sanlinggo? Ngayon po ay magpapatuloy tayo sa pagbabasa sa aklat ng Genesis. Bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Sa isang linggong nagdaan na kami po inyong ginabayan, pinagnubayan, pinagpala, pinahiram ng buhay at kalakasan. Humihirap din kami at humihingi ng patawad sa aming mga kasalanang nagagawa. Sa aming mga pagkukulang, Ama, patawarin po sana ninyo kami. Sa gabi pong ito ay muli kaming makikiusap na iimbitahan ng inyong banal na Espiritu na sa amin. Samahan kami upang maunawaan po namin ang lahat ng aming babasahin. Pakigabayan din po ang mga taong manonood at pakikinig sa gabing ito. Salamat po sa pakikinig niyo sa aming mga panalangin. Ito lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ngayon po sisimulan na natin ang ating pagbabasa. Pagpapatuloy na po natin ang pagbabasa sa Genesis 39:1 hanggang 23. Nang dinala na si Jose ng mga Ismaelita sa Ehipto, binili siya ni Potiphar na isa sa mga opisyal ni Faraon. Si Potiphar ay kapitan ng mga gwardiya ng palasyo. Ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa bahay ng amo niyang ng Ehipto na si Potiphar. Nakita ni Potiphar na ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala ang lahat ng ginagawa niya. Kaya panatag ang kalooban niya kay Jose. Ginawa niya ito na sarili niyang alipin at tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng lahat ng kanyang ari-arian. Mula ng panahon na si Jose na mahala, binasbasan ng Panginoon ang sambahayan ni Potiphar na Ehipsyo at ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay at bukirin. Ginawa ito ng Panginoon dahil kay Jose. Pinagkatiwalaan ni Potiphar ang lahat kay Jose na wala na siyang ibang iniintindi maliban na lang sa pagpili ng kakainin niya. Guwapo si Jose at matipuno ang katawan. Hindi nagtagal nagkagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo. Hinakit niya si Jose para sumiping sa kanya. Pero tumanggi si Jose. Sinabi niya sa babae, "Pakinggan niyo po ako. Pinagkatiwalaan po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaya hindi na po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan. Wala na pong hihigit sa akin sa sambahayang ito. Pinagkatiwala niya sa akin ang lahat maliban lang sa inyo dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawa ang pagtaksilan ang amo ko at magkasala sa Diyos." Napakabait na tao, po. Tapat sa kanyang tungkulin. Kahit araw-araw ang pag-aakit ng babae kay Jose na sumiping sa kanya, hindi pa rin siya pumapayag. Isang araw pumasok si Jose sa bahay para magtrabaho. Nagkaroon na wala kahit isang alipin sa loob ng bahay. Hinawakay siya sa damit ng asawa ng amo niya at sinabi, "Sipingan mo ako." Pero tumakbong palabas ng bahay si Jose at naiwan ang balabal niya na hawak ng babae. O yun, magiging ebidensya na wala namang katotohanan. Nang makita ng babae na nakalabas si Jose at hawak niya ang balabal nito, tinawag niya ang kanyang mga alipin at sinabi, "Tingnan niyo, dinalhan niyo tayo rito ng asawa ko ng isang Hebreo para hamakin tayo. Alam niyo ba na pumasok siya sa silid ko para pagsamantalan ako pero subigaw ako?" Nagsinungaling yung babae, po. Kaya tumakbo siya palabas at iniwan niya ang kanyang balabal. Itinago ng babae ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang kanyang asawa. Isinalaysay niya agad sa asawa niya ang nangyari. Sinabi niya, "Ang Hebreong alipin na dinala mo rito ay gusto akong hamakin dahilan pumasok siya rito sa silid para pagsamantalahan ako. Pero tumakbo siya palabas nang sumigaw ako at naiwan pa ang kanyang balabal." Nang marinig ni Potiphar ang salaysay ng kanyang asawa tungkol sa ginawa ni Jose, galit na galit siya. Kaya pinadakip niya si Jose at pinasok sa bilangguan ng hari. Pero kahit nasa bilangguan si Jose, ginagabayan pa rin siya ng Panginoon at dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob sa pagmamahala loob ng namamahala o tagapamahala ng bilangguan kay Jose. Kaya pinagkatiwalaan niya kay Jose ang pamamahala ng lahat ng bilanggo
at ang lahat ng gawain sa bilangguan. Hindi nag-alala ang tagapamahala ng bilangguan ng ng mga bagay na pinagkatiwala niya kay Jose dahil ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpala sa lahat ng ginagawa niya. Napakaganda ng nangyayari kay Jose. Ano po? Napakaganda ang istorya ni Joseph. Ano po? Ang kanyang tinatahak na kasaysayan ay isang kapupulutan ng aral. Kaya ang aral na ito ay magiging gabay natin sa ating buhay, ang pagiging matatag at pagiging matapat. Sa pagtatapos po, tayo ngayon manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa napakagandang istorya sa kasaysayan ni Joseph na ito po ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Salamat po sa pagsama sa amin ng inyong Santong Espiritu upang kami po ay maunawaan namin ang mga nakasaad dito. Pakigabayan po kami, Ama, sa aming buhay na ito, lalo na po sa araw ng Sabat na ito, na sana po ay maluwalhati namin kayo hanggang sa bukas, sa pupunta namin sa bahay, sambahan. At ang lahat po inihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Magkita-kita tayo bukas sa ating pagsamba. Happy Sabbath.